Good morning sa ating lahat, lalo na kay Lord Jesus Christ sa mapagpalang umaga po. Mga kapatid, nandito po kami ngayon upang ipahayag ang salita ng Diyos, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga, mga kapatid, at lalo na kay Lord Yeshua HaMashiach Jesus Christ, isang mapagpala po sa ating lahat. Ako po ay lubos sa inyo nagpakumbaba upang ipahayag ang salita ng Diyos. Bago po bigkasin ko ang salita ng Diyos, manalangin po muna tayo. Lord Yeshua HaMashiach Jesus Christ, isang mapagpalang umaga, Lord. Maraming salamat, Lord God, sa umagang ito, Lord Panginoon, at patnubayan, gabayan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord Panginoon. Salamat sa lahat-lahat, Lord Panginoon. Ikaw ang Diyos na karapat-dapat namin unahin, Lord. Ano man mga negosyo, trabaho, wala yan, Lord, kundi ikaw ang Diyos, naming Diyos na paglilingkuran, ang Diyos ng kataas-taasan, ang Diyos ni Abraham, Isaac, ni Jacob. Maraming salamat po, Panginoon, at sa lugar dito sa Binangonan, Lord, Panginoon, ang bawat isa ngayon dito, Lord, Panginoon, lalo na sa nakikinig sa iyong banal na salita, Lord God, i-bless mo ang bawat isa, Lord, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at Lord, Panginoon, ako'y lubos sa iyo ng pakumbaba, itago mo ako sa sarili mong karunungan, Lord, Father God. Panginoon, maraming salamat, Lord, Panginoon. Wala akong magagawa dito, Lord, kung wala ikaw. Ang lahat na to, Panginoon, ay tayong sa iyo ko lang ibabalik ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan. Sa iyong dakilang pangalan, Yeshua HaMashiach Jesus Christ, to God be the glory. Amen. At bago ang lahat, mga kapatid, awitin ko muna ang kay buti-buti, kung ano ang kabutihan ng Diyos sa buhay sa bawat isa natin, mga kapatid. Ipahayag namin dito ngayon, mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos. Kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat buhay natin, mga kapatid. Hindi natin kayang bayaran ang kabutihan ng Diyos. Dahil siya ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay, lalo na sa ating mga hininga, mga kapatid. At ayon sa salita, mga kapatid, sa Galatia chapter 6 verse 9, huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti dahil sa takdang panahon ay aani tayo kung hindi tayo susuko. Mga kapatid, hindi tayo magsusuko sa kautusan ng Diyos dahil pansamantala lang tayo dito sa mundo, mga kapatid. Para lang tayong nagbakasyon dito, mga kapatid. Walang kahit sino dito sa mundo na maiwan. Lahat tayo dito mawawala. Kaya, mga kapatid, hanggat hindi pa huli ang lahat, mga kapatid, dapat magsisi, mga kapatid, sa ating mga kasalanan. Dahil tayong lahat, mga kapatid, lahat tayo makasalanan. Kami rin. Isa rin ako makasalanan, mga kapatid. Ngunit, glory to God, ako po yung binago. Huwag tayong magmataas. Huwag nating itaas ang ating pride, kundi ipahari natin sa buhay natin ang pagpakumbaba. Dahil ang ninanais ng Diyos, ayaw ng Diyos ang mga taong mapagkunwari, mapagmataas. Dahil ang sabi ng Diyos, ang sino mang nagmamataas ay siyang ibababa, mga kapatid. At ang sabi ng chapter 1, verse 9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at linisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Mga kapatid, huwag tayong mahiya sa Diyos na ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Ipahayag natin sa Kanya ang kasalanan natin, mga kapatid. Dahil walang matuwid dito sa mundo, lahat tayo makasalanan.
Kaya kami nagpaalala sa inyo mga kapatid, hindi kami nagmamataas. Kami po'y lubos nagpakumbaba kay Lord Jesus Christ. Kaya kami ngayon mga kapatid, nandito kami upang ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi kami nahiya mga kapatid. Wala kaming bayad dito. Kami lang po inuutusan sa Holy Spirit na ipahayag namin ang salita niya. Dahil ang sabi ng Diyos, kung ikakahiya ko ninyo sa harapan ng tao, ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng ama mo, ang ama ko. Kaya kami mga kapatid, nandito kami. Hindi kami nahiya. Dahil ito'y para sa Diyos. Wala kaming inaangkin dito mga kapatid kahit kusing. Hindi kami nagmamayabang sa sarili namin. Kundi ang Diyos lamang ang aming itataas. Wala nang ibang Diyos. Kundi si Lord Jesus Christ lamang ang siyang kaligtasan sa bawat isa sa atin. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Ang sabi ng mga awit, chapter 32, verse 5, kaya't ang kasalanan mali ko hindi nailihim. Ako'y nagpasya sa inyo'y ipagtapat na mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Kaya kami kapatid, kami po'y lubos ng pakumbaba kay Lord Jesus Christ. Dahil kami makasalanan, ipinapahayag namin na Lord, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga sala. Dahil mga kapatid, mahirap ang buhay sa impyerno mga kapatid. Ang impyerno ay totoo mga kapatid. Hindi biro ang impyerno. Kaya ang mga minsan, ang mga tao, sabihin nila, lalo na si Vice Ganda, para lang nilaruan niya ang salita ng impyerno dahil walang puwang sa kaharian sa Diyos. Ang babae sa babae, lalaki sa lalaki. Mga kapatid, hindi kami nag-invento ng salita ng Diyos dahil nakasulat sa Biblia. Hindi pwedeng magawa-gawa ka ng salita nga kasuklam-suklam niya. Ipahayag namin mga kapatid dahil ang sabi ng Diyos, huwag kayong matakot. Ipahayag ang salita niya, ang katotohanan. Kaya nandito kami mga kapatid upang ipahayag ang salita ng katotohanan ng salita ng Diyos na si Lord Jesus Christ. Mga kapatid, iwasan na ninyo magbago na sa ating mga kasalanan. Kung ano mga ating mga kasalanan mga kapatid, baguhin na ninyo. Magbago mga kapatid ang bawat isa sa atin dahil ang impyerno mga kapatid ay totoo. Ang sabi niyang pahayag, chapter 22 verse 7, at sinabi ni Jesus Christ, makinig kayo, darating na ako, pinagpala ang sumusunod sa mga salita ng propesya na nasa aklat na ito. Kaya mga kapatid, sundin natin ang salita ng Diyos mga kapatid. Dahil pagdating ng Diyos mga kapatid, kung ano ang iyong ginagawa dito sa mundo, ganun din ang kabayaran natin sa Diyos. Kaya mga kapatid, pagkahukman tayo sa Diyos kung ano ang ating ginagawa dito sa mundo. Ang sabi ng chapter 4 verse 15, ang sinumang kumikilala na si Kristo ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nanatili sa kanila at sila naman sa Diyos. Mga kapatid, kailangan mananatili tayo sa Diyos, mga kapatid. Huwag na tayong magbiro-biro kung ano man. Dahil alam natin, mga kapatid, ang Diyos ay parating na. Dahil ang sabi ng Diyos, tandaan ninyo sa aking pagbabalik. Marami kayong makikitang mga kababalaghan, mga kapatid. Mga kapatid, ito na mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, nagkatotoo na, gira sa bansa, bagyo, lindol, lalo na sa mga kapatid, sa bansang Nigeria mga kapatid, marami na ngayon doon ng mga Kristiyanong pinatay dahil ayaw nila tanggapin ang Diyos na si Lord Jesus Christ, ang payag na salita. Pinapatay nila doon. Kaya mga kapatid, dito
dito maswerte tayo dito sa lugar natin ngayon dito mga kapatid na may mga tao pa nagpahayag sa salita ng Diyos mga kapatid. Gumising na tayo mga kapatid sa katotohanan mga kapatid. At huwag na tayong magsamba sa anumang Diyosan. Huwag na nating sambahin kung anong Diyos man, kundi si Lord Jesus Christ lamang. Wala nang ibang Diyos na higit sa lahat, ang Diyos ng langit at ng lupa. Ang sabi ng Roma chapter 5 verse 8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noon tayo'y mga kasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin mga kapatid. Si Kristo mga kapatid, pinako sa krus sa Kalbaryo upang tubusin niya ang ating mga kasalanan mga kapatid. Mga kapatid, gumawa tayo ayon sa salita ng Diyos mga kapatid. Dahil ayaw ng Diyos ang mga tao mapapagkunwari. Kailangan mga kapatid, ilagay natin ang salita ng Diyos sa buhay natin mga kapatid. At ito ang sabi niya mga kapatid sa Isaiah chapter 55 verse 6, hanapin si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Mga kapatid, habang malapit pa si Lord Jesus Christ, handang makinig pa siya sa atin mga kapatid, hanggat hindi pa huli ang lahat. Mga kapatid, tayo po'y mga ngaliupos sa Kanya mga kapatid. Ipahayag natin ang mga kasalanan natin sa Kanya mga kapatid. Dahil ang impyerno mga kapatid ay totoo mga kapatid. At ito ang sabi niya sa Hebreo chapter 9 verse 27. Itinakda sa mga tao ang mamatay nang minsan pagkatapos nito ang paghukom ng Diyos. Pagkahukman tayo mga kapatid sa ating mga kasalanan mga kapatid. Kung gumawa man tayo ng kabutihan, yun ang tatanggapin ng Diyos mga kapatid. Kung gumawa tayo ng kamalian mga kapatid, alam na natin mga kapatid, ang dagat-dagatang apoy, mga kapatid, doon tayo maninirahan habang buhay, basta't gumawa tayo ng kasalanan mga kapatid. At ito naman ang sabi ng verse 1, chapter 2, verse 25, at ito ang kanyang ipinapangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kung gumawa tayo mga kapatid ng kabutihan sa mundong ito mga kapatid, makakamit natin ang salita ng Diyos, ang buhay na walang hanggang mga kapatid. Mga kapatid, kung may Biblia man kayo sa inyo mga kapatid, basahin natin ito ang ating kaligtasan mga kapatid, ang salita ng Diyos mga kapatid. Dahil tayong lahat mga kapatid, lalo na sa mga trabaho, busy ang mga tao ngayon sa trabaho, negosyo. Kung sino man sa inyo mga kapatid na busy sa trabaho, negosyo, kung wala kayong time mga kapatid, magsimba, mag-Bible study, mga kapatid, bisitahin ninyo ang Yahweh Ministry 101, Yahweh Ministry 102 mga kapatid. Mga kapatid, ito lamang ang aming ito ang salita ng Diyos mga kapatid. At bago mga kapatid, matapos ang aking pagpapahayag mga kapatid, kantahin ko muna mga kapatid kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko mga kapatid. Noon mga kapatid, ako po ang sabi doon sa Nueva Ecija, kami lang po ang nabubuhay doon nga na-aksidente mga kapatid. Glory to God kasi kami po nagtitinda ng mga isda, tuyo, nagnegosyo kami doon sa Isabela. Kami po na-aksidente sa San Jose, Nueva Ecija. Glory to God mga kapatid, dilagyan na po ako ng dahon. Ngunit, glory to God,
Ako po'y nagigising, kaya ito ang aking kinakanta mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko mga kapatid. Ito ang kinanta ko mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, praise God. Hallelujah, maraming salamat Lord Jesus Christ sa patnubay mo Lord. Mga kapatid, hindi namin ikakahiya ang salita ng Diyos. Dahil ang Diyos lamang ang ating kaligtasan mga kapatid. Ang aming pinaghahawakan mga kapatid na ang salita niya. Kung ikakahiya ko niyo sa harapan na mga tao, ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng Ama mo. Kaya nandirito kami mga kapatid upang marami pa ang gusto ng Diyos na marami pang maligtas dito sa mundo mga kapatid. Ayaw ng Diyos na may maiwan dito sa mundo. Gusto ng Diyos tayong lahat mapunta sa karya niya. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay nagpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Yes, Lord, maraming salamat. Hallelujah, hallelujah.